Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Muli po isang mapagpalang pagbati at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Dito pa rin sa impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang buong Babangon sa Makabayang Serbisyo team mula po sa ating production side. Ang ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente. Kasama pa rin natin producer si Ms. Drizzle Nanyong. Sa master control si Ms. Emilio Jonella. At sa Wirecast si Justin. Kami po inyo nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, i-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel. Sa inyo po mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan naman nating shortwave broadcast gamit ang ating mga shortwave frequencies sa pamamagitan naman ng mga transmitters ng Voice of America. Kamusta na po kayo? Ating mga kababayang overseas Filipino workers. Alam ko po sa mga oras na ito nakatutok kayo sa iba't ibang panig ng mundo, both land-based and sea-based. Alam ko nakatutok din kayo sa mga kaganapan dito sa ating bansa. At alam nyo, tinutugunan din naman natin yung mga ibang mga balita dito sa ating bayan. Pero bago tayo dumako dito sa ating makakapanayam for our episode today, syempre hindi namin pwedeng hindi banggitin sa inyo na patuloy pa rin ang investigasyon ng ginagawa ng ating mga otoridad, ng kapulisan, ng NBI, kasama papasok ng NBI dito. Siyempre pati ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno tulad ng DSWD, CWC, at mga ahensya na maaaring magbigay ng tulong, lalo na psychological na tulong sa mga estudyanteng na nagkaroon ng matinding trauma sa nangyaring shooting incident sa Tacloban City sa isang eskwelahan dito sa San Jose National High School kung saan kinabibilangan ito ng dalawang gunmen na minor de edad din at sa kasamang palad 3 estudyante ang nasawi at kinasugat din ng maraming estudyante at na-traumatize din yung mga guro na nagsisilbi doon sa nasabing paaralan. So patuloy tayo nakatutok dyan sa mga anumang mga developments na maaaring mangyari dyan sa lalabas na mga resulta ng investigasyon. Okay, pero maraming tinuturong dahilan, merong sinasabing bullying, pero meron ding lumalabas na sa mga paunang investigasyon na planado yung shooting na yan na ginawa ng 2 estudyante, minor de edad din, planado. At planado pero parang lumalabas indiscriminate firing. Bahala na kung sinong tamaan. Parang ganun po ang lumalabas bukod sa bullying. So, yan ang tinututukan natin. Pero ang panawagan po ng mga otoridad, huwag tayong masyadong mag-speculate kung ano man ang naging dahilan sapagkat lalo lamang itong magpapalala sa sitwasyon at magpapahirap sa investigasyon and of course, makadadagdag sa sama ng loob at damdamin ng mga pamilya ng mga namatayan. Mainit na rin po ang usapan ngayon tungkol dito sa nangyaring ito dito sa Pilipinas. Umabot na dito sa panawagan, lalo na ni Senator Robin Padilla, na ipasa na yung kanyang panukalang batas na amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act na ibaba ang age of criminality o age of criminal liability. Kasi po batay po sa batas na ito na Juvenile Welfare and Justice Act o Juvenile Justice and Welfare Act, ang pwede lamang kasuhan na minor de edad ay 15 anyos pataas. 14 pababa medyo pwede siyang mapatawan ng parusa pero walang kulong. Ibig sabihin transformative o reformative ang gagawin batay sa nasabing batas na. Kaya maraming nananawagan ngayon. Isa na po dyan si Senator Robin Padilla na ibaba sa edad na 10 taon ang age of criminal liability. Maging ang Philippine National Police, nagsabi na rin po sa pamamagitan ng kanyang spokesperson si Police Colonel Co na ang PNP suportado ang pagbababa ng age of criminal liability
Sa kanila naman sa edad na 12, 12 years old. At siyempre, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po sa isang pahayag, nagsabi na rin po na medyo bukas na rin siya na pag-usapan ang amyenda o amyendahan. Kung ano man ang dapat amyendahan dyan sa Juvenile Justice and Welfare Act. Okay? So, titingnan po natin kung saan aabot ang usapan na ito. Pero definitely, yung pong araw na yan sa Tacloban will always be remembered. Lalo na doon sa isang bata, isang estudyante na nag-alay ng kanyang buhay, pinangalagaan niya yung kanyang mga kaklase sa loob ng paaralan. Naging hinarang niya, no? Hindi niya talaga hinarangan niya yung pinto, hindi niya binuksan habang pilit na binubuksan nung mga minor de edad na gunman yung pinto, pinipigilan niya, pero nagpaputok itong isang minor de edad na gunman, tinamaan siya. Yun ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. All the while protecting his classmates and teachers. No, ganun po. So, he is now being hailed as a hero dyan po sa Tacloban City. So, babantayan po natin yan. Pero, nakakabahala ang nangyayari sa mga kabataan natin ngayon, sa ating mga paaralan. Sa nangyaring ito, sapagkat hindi lang naman po ito ang karahasan natin nakikita sa ating mga paaralan. Bago ito nangyari sa Tacloban, meron din nangyaring isang insidente, pananaksak naman ng isang estudyante sa kapwa niyang estudyante. Nagwasiwas ng kutsilyo. Porno apparent treason. So di natin malaman yung mga nangyayari po ngayon, lalong-lalo na pag pumasok na diyan ang usapin ng social media. Yung nalululong sa social media sa paglalaro ng mga games. Ang alam ko lang kasing larong games po noon, kabataan ko, Pac-Man. Alam niyo yung Pac-Man? Tsaka Galaxy Fighter. Yun lang yun. Yun lang ang alam ko noon. Ngayon marami na po. Ngayon tinuturo isa sa mga dahilan, maaring isa sa mga naging dahilan para maging violent ang isa dito sa mga suspect na minor na gunman na to, yung paglalaro ng Gorbox. Hindi ko alam kung ano yung Gorbox, pero sabi ni Stephanie, naglalaro din daw siya ng Gorbox. Pero parang gory yata Kaya siguro sinawag na Gorbox Parang medyo masyadong violente yung online game na yan. So, babantayan din po natin na iba pa mga kaganapan patungkol dyan. Pero, sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, dito muna tayo sa napakagandang balita, napakagandang kaganapan. Lalo na nitong nangyari nitong mga nakalipas na araw last week. Sapagkat last week, pinagdiwang po ng napakarami natin mga Pilipino. Maski dito sa Pilipinas, naging balita, naging masaya yun. Dahil naging matagumpay ang paghihiwalay dito sa Filipino conjoined twins, no, na sina Olivia at si Gianna Manuel sa isang 6 na oras na multi-stage surgery sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Isinagawa po ang operasyon noong June 18 sa King Abdullah Specialist Children's Hospital. Alam niyo ba, umabot sa 22 specialized medical staff ang bumuo sa surgical team, kabilang na mga anesthesiologists, pediatric surgeons at plastic surgeons. Pinangunahan ng operasyon ni Dr. Abdullah Al-Rabea sa ilalim ng Saudi Conjoined Twins Program o SCTP. Ayan, okay? So, ito palang magkapatid na ito na sina Olivia at Gianna ay merong condition, isang medical condition na magkadikit yung dibdib nila hanggang tiyan. So yun ang surgically na pinaghiwalay sila at naging successful naman. So alamin natin ang iba pang detalye tungkol dyan at paano ang naging reaksyon ng ating Filipino community sa Saudi Arabia at gayon na rin sa ating embahada dyan sa Saudi Arabia dito sa successful na operation na ito para mapaghiwalay itong magkapatid na si Olivia at Gianna. Magandang umaga po. Makakasama natin ang ating Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia, His Excellency Raymond R. Balatbat. Magandang umaga po, Your Excellency, Ambassador Balatbat, at welcome back sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Magandang hapon po dyan sa Mr. Sampang and sa mga sumusubaybay po sa inyong programa. Before I proceed, Your Excellency, ano po muna ang reaksyon nyo dito sa naging matagumpay na surgical operation dito sa magkapatid na si Olivia at si Gianna na isinagawa noong June 18?
Like everyone else, we are very happy po of the result of the Mm. successful operation. And we look forward to their eventual recovery and Mhm. eventual return to the Philippines. Mhm. Uh, I was informed that they are doing well, and Mhm. hopefully by next week po, madalaw na po namin yung twins, Okay. All yung right. Wilson. So, Your Excellency, paano po, how did the embassy help or assist itong mga magulang ni Olivia at Gianna for them to be able to go to Saudi Arabia? Actually po, lahat po yan sa ano yan eh, sa Saudi government po yan. Mm, mhm, mhm, From the visas, the travel, the plane fare, mhm, visas, accommodations and food, mm, lahat po yan sagot ng Saudi government. And mhm, of course, yung operation, sila rin po ang sumagot dyan. Ang proseso po yan is the Saudi embassy will inform the DFA mhm, that they have accepted the applicant, mhm, and then from there, the DFA will inform the embassy here mhm, of their arrangements, of their accommodations para maka-link up po kami with the families. mhm, And dumalaw din po kami. We are always, keeping in touch with them kung ano po nangyayari sa kanila and then their progress towards their eventual operation. mhm, mhm. Yeah. So, ang DFA po ang nag-inform sa inyo diyan sa ating Philippine Embassy na ayos na lahat ng kanilang papeles and siguro they're on their way na sa Saudi Arabia by the time na na-inform po kayo ng DFA. Yes, normally we are informed pag accepted na sila sa program, and then their flight details, and then their accommodations, and then we contact them pag nandito na sila and Mhm, to see what else they would need mhm, sa mga ano nila. Usually ang gusto nila yung mga Filipino food, mhm, mhm. ganyan. And dinadalaw rin po sila ng Filipino community, ganyan. Yan, oo. Tinitingnan yung mga bata, binibigyan ng mga toys, Mhm. and of course, dala-dala Filipino food. So, were you Yeah. able to talk personally dito sa mga magulang at maging dito sa dalawa kay Olivia at Gianna, Ambassador? Yes, I was able to talk to them, and they were very, optimistic about the success of the operation. Mhm, And yun na nga, it was a successful operation. They were connected kasi doon sa katawan eh. mhm, Ang mhm, condition nila yung lomphaloccus. mhm, mhm, They're connected with the to the stomach and from the chest to the abdomen. So mhm. it's a very it's among the conjoined twins. Yun ang case na very ordinary, Okay. very usual. Mhm, Ganong kasong mhm. conjoined twins. Alright. Pero what does this tell us? Kasi mismong ang si King Salman at Crown Prince Mohammed bin Salman ang nagbigay ng direktiba para simulan na itong surgical operation na ito sa dalawang magkapatid, kay Olivia at saka kay Gianna. And paying, sabi nyo nga po, no, Your Excellency, ang Saudi Arabia ang kumarga lahat ng gastos dito. So what does that tell us in terms of the relationship between diplomatic relationship and people-to-people relationship between the Kingdom of Saudi Arabia and the Philippines and the Filipinos? Well, it only goes to show yung closeness natin, yung close relations natin with the kingdom. And, there are many potential opportunities to further advance these relations, especially in the field of health. Mhm. And, well, alam niyo rin po, marami pong mga nurses din dito, Filipino Mhm. nurses. Mhm. Whatever you go here in Saudi Arabia, hospitals of Filipino nurses. So, there's a potential to further expand relations, especially in the areas of health. And not just in yung manpower areas na, recruitment of Mhm. Filipino Mhm. nurses here. Mhm.
there are more areas of potential areas. And speaking of Expand. nurses sa mga napakaraming ospital dyan sa Saudi Arabia, sigurado naging ano rin sila, no, naging nakatutok din sila doon sa kalagayan ng dalawang bata. Marami siguradong Filipino nurses na nagtatrabaho doon diyan sa ospital na kung saan dinaos yung operation, Ambassador. Yes. Maya't maya, dumadalaw, tumitingin, kinukumusta sila, Okay. kinukumusta yung mga magulang, Oo. kumusta kayo, anong kailangan nyo, ganyan. Mga ano naman, they really look into the welfare of the two children. Mhm. Yeah. Pero napag-alaman ko pala, Your Excellency, hindi pala itong una na pagkakataon na nagkaroon ng ganitong klase ng operation. I think noong April 24, Filipino twins ulit na sina Clea Ann at Maurice Ann Misa naman Yeah. ang successfully na operahan din, Your Excellency. Yes, these were I think earlier case yung Misa twins, si Maurice Ann at si Clea Ann. Ang diferensya kasi nila from the Manuel twins is sila nakadikit sa ulo. This is really the more complicated case. Yung tawag nila craniopagus, children who are connected in the head. So medyo mas complicated tong case na to, and they were operated on April 23, I think. Successful naman. They were able to separate the two twins. But it took a long time. Because it complicated nga po. So they had to place tissue expanders were placed in their cranial. So kailangan para ma-absorb yung pag-separate naman. Based on the latest report, one of the twins, si Clea Ann, had to undergo another medical procedure after the operation. So she is still in the ICU. Okay. But she's projected to be progressing very well. But the other one, si Maurice Ann, is already out of the ICU, and she's already in a regular room. So dalawang former conjoined twins ang nandoon sa the same hospital. Tama po ba, Ambassador? Opo. Dalawang two pairs of conjoined twins, the Misa twins, si Maurice Ann at si Clea Ann. At yung Manuel twins, si Olivia Faith and Gianna Faith Manuel. So tatlo po yung nasa PICU ngayon, Pediatric Intensive Care Unit, yung Manuel twins at yung si Clea Ann Misa. I see. Okay. Pero ito pa lang Ambassador, Your Excellency, itong merong ang tawag dito, meron kasing tinatawag na SCTP, Saudi Conjoined Twins Program. Ito ba yung matagal ng programa ng Saudi Arabia, at marami na ba ito bukod sa mga Filipino twins na napaghiwalay diyan sa nasabing program na yan? Yes, itong Conjoined Twins program matagal na pong pinatutupad ng KS Relief o yung King Salman Humanitarian Aid and Relief Center. In fact, the first Filipino twins who availed of this conjoined program, who availed of this program, si Princess Anne at si Princess May Manzo, were operated in 2004. So 2004 nag-start yung pag-separate ng mga conjoined twins sa Filipinos. So ganun po katagal yung and this is not just limited to Filipino nationals, but to all the other nationalities. Alright. Bakit kaya ganun na lang ang kasidhi ang ginagawa nitong si King Salman at Crown Prince Mohammed bin Salman para i-shoulder lahat ng Saudi government, lahat ng gastos
pati airfare, visa, accommodation, Yes. lahat. Bakit? Ano sa tingin nyo? Bakit kaya, Your Excellency? Well, it's really part of their, yung tinatawag nilang soft diplomacy, yung Mm. projecting humanitarian and compassionate aid to those who are in need. Mhm. And of course, ang effect nun mas mapapalapit yung mga bansa na Yes. nakikinabang dun sa aid na yan Mhm. sa Saudi Arabia. And Mhm. totoo naman po na close po ang relations ng Pilipinas at Saudi Arabia. Mhm. Since we started sending workers here in the 1970s, our relations have been very close. Mhm. Well, talagang kasi talagang i-imagine ko yung laki ng halaga kung individual lang ang magbabayad yan. Napakalaking halaga niyan, Your Excellency, malaking gastos yan. Ay, opo, kasi they will not release the twins until they are fully recovered. So hindi po natin alam, kumbaga it's an indeterminate time na they will shoulder all the costs. Kasi hindi natin alam kung kailan talaga fully recovered yung Opo. mga bata. Mhm. Mhm. So yun po, it's really it's really an effort on their part to really extend this assistance. Alright. Now, Your Excellency, meron na lamang tayong ilang mga nalalabing minuto, pero bago kita bitawan, kunin ko na itong pagkakataon na ito. Kamusta po ang sitwasyon sa Saudi Arabia, sa Kingdom of Saudi Arabia, sa likod ng umiiral ngayon na sabihin natin kasunduan sa pagitan ng Iran at US for a 60-day period para magkaroon sila ng isang permanenteng peace deal. Kamusta po ang sitwasyon ngayon sa Saudi Arabia? Sa Saudi Arabia naman, it's business as usual. Mhm. Wala naman pong massive displacement of workers because of itong conflict. Mhm. Nandyan pa naman po ang mga trabaho ng ating mga manggagawa rito. Flights are still are regular. Mhm. Actually, are regular now. Mhm. Hindi tulad po ng mga ibang Gulf states na nagsara yung mga airports nila. Mhm. In fact, pag umuwi po yung mga workers, especially from other countries like for instance Kuwait kasi po sarado pa ata ang airport. Mhm. So umuwi sila through Riyadh, Oh, okay. through chartered planes that come here through or commercial planes that fly through Riyadh or Dammam. So malayo pa yung iniikutan nila. Ano po sila, tumatawid po sila by land. Wow. Wow. Kasi nga sarado pa yung It takes airspace. Mhm. sarado pa po ang airspace lang. As far as I know, sarado pa ang airspace ng Kuwait. But the other countries, I've heard that open na, like sa Bahrain, sa Qatar, sa UAE. Mhm. But in some countries, sarado pa rin po. Kaya ang labasan nila, ang exit nila, return nila sa Pilipinas ay through the Kingdom of Saudi Arabia. Okay. All right. And of course, lastly, Your Excellency, ang Philippine embassies natin all over the world celebrated what we call, I think, National Refugee Day or month. Nakapagdiwang din po ba kayo nito, Your Excellency? Yes, we did. We had a simple reading of the messages of the president and audiovisual, and then we had a photo taken of the embassy personnel. Mhm. Simple lang po ang celebration po natin Mhm. ng National Refugee Day. Yeah. And of course, although medyo a week or 2 weeks na nakaraan, yung Independence Day natin, nakikita ko po yung mga post ninyo sa FB page ninyo, yung celebration ng Independence Day celebration dyan sa Saudi Arabia, Your Excellency. Yes, pero it's very modest. Dito sa Riyadh, ano lang po kami. Just a simple ceremony. I also attended the National Day celebration in the Eastern Province last week.
mayroon po silang konting programa. Mhm. Tapos meron po silang part of the program was yung mga in-honor po, yung mga OFWs na naging modelo or Yes. for their efforts in their chosen professions. And of course, there was also a singing contest Mhm. na uh, kasama doon sa programa ng Independence Day. But that was in the Eastern Province po sa Alcobar. Yes. Alright. So sa ngayon, Your Excellency, wala pa tayong masasabing may kasunod pa na conjoined twins mula sa Pilipinas bukod kay Olivia at kay Gianna na could be sa schedule dyan po sa Saudi Arabia. So far wala pa po. Pero if ever, usually by the end of the year yan. October, November, December yan. Diyan. Usually doon we will know if there is another recipient of this program. Wow. Well, with that, Ambassador, maraming salamat po sa oras pinagkaloob niyo. Of course, I'm giving you the floor, Your Excellency, to address yung ating mga kababayan dito sa Pilipinas and of course, yung ating mga kababayan dyan sa Saudi Arabia na nanonood at nakikinig sa inyo sa mga oras na ito. Go ahead po, Ambassador Balatbat. Well, I want to greet each and everyone at katatapos lang po ng Independence Day and celebrations and we are hopeful that things will become better. Katapos po nitong MOU na sinainan ng US at saka ng Iran at hopefully tuloy-tuloy na po ang pagbalik sa dati ng negosyo, ng kalakaran at lahat po ng mga bagay dito sa Saudi Arabia. With that, Your Excellency, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. It's nice to hear and see you again dito sa ating programa. And we always pray for your safety and sa lahat po ng safety and wellness ng ating mga officials ng ating embahada at staff. Maraming salamat po, Your Excellency. Maraming salamat din po. Ang ating pong Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia, His Excellency Raymond R. Balatbat. So yun po ang ating naging panayam. Ito po yung panayam po natin na yan kay Ambassador Balatbat ay may kaugnayan nga po dito sa matagumpay na surgical operation dito po sa ating mga kababayan. Yung dalawa nating chikiting na kababayan na sina Olivia at si Gianna Manuel. Inoperahan po sila noong June 18 dyan po sa King Abdullah Specialist Children's Hospital sa Saudi Arabia. Conjoined twins po sila. Mahirap kasi banggitin yung term, yung medical condition nila. Nakakatang twister. So sa Tagalog, magkadikit po sila sa dibdib hanggang tiyan. So yun po yung ginawa ng medical surgical procedure na pinaghiwalay silang dalawa. So sa ngayon po, sabi nga ni Ambassador Balatbat, nasa mabuting kalagayan naman po yung magkapatid. Nasa nasabing ospital pa rin sa King Abdullah Specialist Children's Hospital at patuloy na minomonitor ang kanilang sitwasyon. Okay? At lahat po pala, lahat ng gastos, airfare, visa, accommodation, yung medical procedure, yung operasyon, yung bayad sa doktor, yung bayad sa anesthesiologist, lahat, pati yung post-operation. Pag sinabi natin post-operation, pagkatapos ng operasyon, syempre magkakaroon ng recovery time yan. Dadalhin sa ICU yan. Hanggang pag okay na sa ICU, dadalhin na yan sa regular ward. Magtatagal pa rin po ng ilang araw o ilang linggo. Kasi hindi basta-basta operasyon yung ginawa sa magkapatid. So lahat po ngayon, sagot ng Saudi government. Courtesy po yun ng Saudi government. Walang binayaran yung magulang nila Olivia at Gianna ni isang kusing. Ano po, sagot po yun ni Saudi Arabian King Salman at Crown Prince Mohammed bin Salman. Wala silang sinagot. Pati yung post-operation, yung recovery. At hindi lang yan. Hindi lang po pala si Olivia at si Gianna ang naoperahan na Filipino twins. May nauna pa sa kanila. May nauna pa po sa kanila. Ito ay sina Clea Ann at Maurice Ann Misa.
Oh, yun nung April 24. So itong magkapatid na si Clea Ann at Maurice Ann Misa, yung nauna kina Olivia at kay Gianna, nandoon pa rin sa ospital sa Saudi Conjoint Twins Program diyan sa kanilang ospital sa King Abdullah Specialist Children's Hospital. Nagre-recover. So tuloy-tuloy, wala pong binabayaran yung mga pumapasok diyan sa ika nga nagiging qualified diyan sa tinatawag na Saudi Conjoint Twins Program. Napakagandang ano po niyan, napakagandang hakbang o pakita ng Saudi government. Sabi nga ni Ambassador Balatbat, isang paraan 'yan ng Saudi government ng tinatawag na soft diplomacy para maipakita sa buong mundo yung ika nga sabihin na nating humanitarian side ng isang bansa like Saudi Arabia para makapag-reach out at mapatatag pa yung kanilang diplomatic standing at diplomatic friendship sa ibang mga bansa, which is working dahil talagang marami po ngayon ang pumupuri sa Saudi government sa ginagawa nilang ito. Okay? So sana nga po prayers natin na full recovery para kay Olivia at kay Gianna. Gayon na rin sa magkapatid na Misa, na sina Clea Ann at Maureen Ann Misa na nauna ng naoperahan diyan din sa nasabing ospital. At good news din naman, okay naman at normal pa rin, business as usual sa Saudi Arabia. Sa likod na rin po ng MOU na napirmahan sa pagitan ng US at Iran para sa 60-day na negotiations para magkaroon na ng isang pangmatagalang peace deal sa Middle East. Sana nga po tuloy-tuloy na ito at maibalik na ang katiwasayan at katahimikan diyan sa Middle East para po makabangon na rin ang global economy. Napakalaki po kasi ng epekto nito sa pangkabuuan. Sa sobrang laki ng epekto nito, kung nakatutok po kayo sa ating mga programa kaninang umaga earlier today sa programang Global na Tayo, na-interview natin dyan ang DepDep, si Undersecretary Rosemary Edilion. Sa sobrang laki ng epekto nitong Middle East War, napilitan po, hindi naman napilitan, pero kung nag-adjust po ang gobyerno natin, ng ating mga economic managers, ang BSP, nag-adjust, maski ang Department of Finance, nag-adjust ng Gross Domestic Product Outlook for 2026 from 5 to 6%. Yung mga unang pagtaasan nila na Gross Domestic Product natin for 2026 is 5% to 6%. Pero late itong lumabas na datos ngayon mula sa Department of Finance, Bangko Sentral, maging ng mga economic managers natin, bumaba ito sa 3.5% hanggang 4.5%. Much lower compared sa 5% to 6% na una ng kanilang mga pagtasa. Dahil saan? Anong mga factors? Unang-una, yung kaguluhan, geopolitical conflict sa labas ng ating bansa, which includes the Middle East. Dahil nga po dun sa supply at presyo ng langis na nakakaapekto locally dito sa ating bansa. Nakakaapekto ng transportation, nakakaapekto ng logistics, nakakaapekto sa inflation at marami pang iba. Okay? So ganun po yan, ganun kalaki ang epekto niya. So the earlier na magkaroon ng peace deal, permanent peace deal sa pagitan ng US at Iran at matigil na ang sigalot ng Israel at Lebanon, isama na natin ang Ukraine at Russia war, isama na natin, napakalaking bagay po para sa buong sanlibutan ang magkaroon ng isang peaceful, mapayapang mundo na matagal, para hindi lang sa ating henerasyon na ito, para sa mga susunod pang henerasyon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Sa ngalan po ng ating production staff, sa pangunan ng ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, kasama pa rin ang ating producer, si Ms. Rizal Nanyong, and of course sa ating master control, si Mr. Milo Jonel, at sa ating wirecast na si Ms. Justin, na malapit na rin tayong
iwanan, no? Magpapaalam na rin. Pero bago raw siya umalis, magpapabongga pakain daw siya bukas. Dyan sa sa Quezon City Circle. Ayan. Diyan daw siya magpapakain. Sa imbitado daw po kayo. Bukas po yan. Hanapin niyo lamang po. Pagpasok niyo sa Quezon City Circle, sabihin niyo lang yung gwardiya, nandiyan ba si Justin ng Radyo Pilipinas World Service? Ayan, hanapin niyo lamang po siya. Anyway, maraming salamat Justin sa magpapaalam na po kasi itong ating engineer na ito at looking for greener and better pastures, no? And we wish her all the best sa kanyang chosen field of career at sa kanyang magiging trabaho in the future. Pero malay nyo, bumalik yan dito. At pagbalik niyan dito, ano ba yun, Milo? Ano bang mga ngayon? Position? ESET ba yun? Mga ganun? Mga ESET. Hindi ako masyadong maano sa mga mga engineering plantilla position. ESET, supervisor, kung ano man. Lalo na kapag meron ka ng lisensya, no? Di ba? Mga ganun. So, malay mo, babalik siya dito. Baka pagbalik niya dito, hindi na akong station manager, si Leo na o kaya sino man sa kanila, ang tawag nila kay Justin, engineering chief. Di ba? Hindi naman masama. Wala namang masamang mangarap, di ba? So, kaya nga ini-improve ni Justin yung kanyang standing. So, we wish you all the best in the future and thank you very much for the service. Pero hopefully makabalik ka rin. So ulitin ko po, magpapakain po si Justin bukas, Huwebes, sa Quezon Memorial City Circle. maraming salamat po at God bless you all. Hanggang sa susunod na edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang Makabayang Serbisyo Publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.